Hello mga idol, welcome back sa akin channel. Ang video ko ngayon mga idol ay tungkol na naman dito sa hindi ko ma-perfect na video. Tungkol nga dito sa kamatayan. Kamatayan ng isang tao na kinatatakutan na mapag-usapan. Ang gusto ko kasi mga idol ay ma-deliver ko ng maayos yung video na yun kasi talagang pakiramdam ko ay talagang may maraming kulang doon sa video. So balik tayo sa ating topic na yung tungkol nga sa kamatayan mga idol. Kumbaga, sinasabi na ano nga ba daw ang pakiramdam ng isang tao bago mamatay? O anong nararamdaman ng isang tao bago mamatay? Alam mo nga idol, ang pag-uusapan natin ay hindi yung mga taong namatay ng biglaan. Kundi ang pag-uusapan natin ay yung mga taong nakaratay na lamang sa higaan at hinihintay ang mga huling sandali niya dito sa ating mundo. Maraming mga taong nagbibigay bagay-bagay tungkol sa nakikita nila bago sila mamatay. Nakakaramdam sila mga idol ng kapayapaan, nakakakita ng puting ilaw at sinasabi nila mga idol na ito yung huling hantungan at dito umano nila nakikita yung mga kamag-anak nilang nauna nang namatay. Subalit ano ang katotohanan para dito? At ano ang paliwanag ng siyensya dito? Ayon sa siyensya mga idol, may dalawang uri ang pagkamatay ng isang tao. Yung una ay tinatawag na clinical death. Ang clinical death ay tumigil na ang paghinga ng isang tao. Sa clinical death, ang utak ng tao mga idol ay patuloy pa rin na nagbibigay impulse o kuryente at ito ay nangyayari lamang sa loob ng 5 minuto. Hanggang sa ang utak natin ay tuluyan ng mawala ng oxygen at ito ang magiging dahilan ng pagkamatay ng ilan pang natitirang brain cells. At dito mga idol, dito papasok ang ikalawang uri ng pagkamatay. Ngayon mga idol, yung unang nabanggit ko ay clinical death. So ang pangalawa mga idol ay yung tinatawag na biological death. Ano nga ba mga idol ang biological death? Ang biological ang biological death mga idol ay ang pinakahangganan ng buhay kung saan wala ng oxygen supply ang umaakyat. Mga idol, may ulan na sasamid. Wala ng oxygen supply ang umaakyat sa utak ng tao. Kumbaga, bago pa man humantong sa hangganan ng buhay mga idol, meron tayong tinatawag na active death. Sa active death mga idol, ang isang tao ay nawawala na ng gana sa mga bagay-bagay at ito ay may pagkakasunod-sunod. Una mga idol, babanggitin natin yung nawawala na ang isang tao ng ganang kumain. Hindi na rin siya dadatnan ng gutom. Hindi na rin siya mauuhaw. Sumunod, mawawala na sa kanya ang kakayahang magsalita. Sumunod, mawawala na sa kanyang kakayahang makakita. At ang pinakahuli mga idol ay mawawala na sa kanya ay ang kakayahang makaramdam at makarinig. At kapag sumapit na ang mga bagay na ito mga idol, masasabi natin na biological death ng isang tao. At sa unti-unting pagkamatay ng isang tao mga idol, ang utak natin ay naglalabas ng sobrang daming chemical na kapareho ng utak ng taong nabubuhay kung saan o paano siya mag-isip ng malalim. Kumbaga mga idol, ay parang nagme-meditate ang utak natin at inuubos na lamang ang natitirang niyang kakayahan upang isaayos ang kanyang katawan. May isang particular mga idol sa utak natin ang tinatawag na visual system. Sa visual system mga idol, maaaring ito ang dahilan kung bakit ang mga taong nakabalik mula sa pagkamatay o clinical death ay tumigil ang puso, tumigil ang paghinga, pero ang utak mga idol ay nanatili pa ring buhay. Yun mga idol, wait lang yan. Ayon mga idol sa mga taong nakaranas ng near-death experience o yung mga taong napalagay sa alanganin ng buhay, yung agaw buhay, ay kumbaga sabi nila, nakakakita sila ng mga pangitan mga idol, magagandang pangitain. Kumbaga nakikita nila sa kanilang balintataw kung saan ang panaginip nila maganda. Mga alagang hayop, kamag-anak, pamilya. Kumbaga mga idol, lahat ay masasayang alaala na lamang at inuubos na nga lang niya ang natitirang yung masasama niyang pangitain mga idol, inuubos na. Kumbaga puro magaganda na lamang ang kanyang itinitira. Kumbaga gagawin ng utak natin ang lahat upang maging magaan ang pagtanggap natin sa kamatayan. Ibig sabihin mga idol, dahil sa evolusyon ng utak natin kaya nakaya nitong gawing magaan ang pagtanggap natin sa kamatayan. Ibig sabihin, gaano man kasakit o kahirap ang pagkamatay ng isang tao ay hindi na niya ito mararamdaman sapagkat inayos na at isinalansa na ng utak natin
ang paglisan natin dito sa mundo. Yan. Yan mga idol ang nabanggit ko na dalawang uri ng kamatayan na halos take 3 na ako na hindi ako magkaigi. Paramdam ko laging may kulang dito sa vlog kong ito. Ngayon mga idol, alam na natin ang dalawang paraan ng pagkamatay ng isang tao. Ang tinatawag na clinically death at ang biological death. Yan, alam na natin yung mga idol. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon naman ay mga idol ay ano nga ba ang lasa o ano nga ba ang pakiramdam ng ano nga ba ang lasa at ang pakiramdam ng luto ng Diyos? Sorry. Ano nga ba? Sorry mga idol, sorry. Sorry mga idol, nabanggit ko pati luto ng Diyos. Pasensya na mga idol, pasensya na. So, long topic tayo na ibang vlog ko nga pala yun, ibang vlog ko, sorry. Salamat. Thanks for watching.